The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the crowd with his disciples and said to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it. What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life? What could one give in exchange for his life? Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels." He also said to them, "Amen, I say to you, there are some standing there who will not taste death until they see that the kingdom of God has come in power." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po at maligayang pagdating dito po sa simbahan ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Sabi ng ating Panginoon, pasanin mong iyong krus. At kapag sinabi po nating pasanin ang inyong krus, mayroon lang po akong tatlong punto na ating pagninilayan. Una, ang krus ay realidad ng buhay. Lahat po tayo dito makakaramdam ng sakit. Lahat po tayo dito iiyak. Lahat tayo masasaktan. Sa isang punto ng buhay natin, tayo po'y tratraidorin. Tayo po'y iiwan. Tayo po ay malulungkot. Tayo po ay pasasakitan. Kaya't ang krus ay parte ng buhay. Ang krus ay hindi natin kayang talikuran. Ilan po sa inyo dito nasasaktan? Ilan po siguro sa inyo ngayon ang maraming kinakaharap na problema? Mag-isa ka sa buhay. Mag-isa kang tumatanda. Mag-isa ka sa bahay, wala kang kasama, wala man lang mag-aabot ng gamot mo, wala man lang tatawag sa'yo. Maski na mga anak mo, nakalimutan ka na. Di ba po masakit? Di ba po malungkot? Ilan po sa inyo dito ang siguro pinapasakitan ng kanilang asawa? Siguro di nyo alam. Habang kayo dito nagsisimba, may ibang kasama yung asawa ninyo. O baka yung iba sa inyo, iba yung kasama ninyo papunta dito. Pwede nyo po bang i-check yung katabi ninyo? Ikaw ba'y asawa ko? Ilan po sa atin dito ang may kinakaharap na krus? Lahat po tayo. Kaya't ang krus ay realidad ng buhay. Talagang ganyan. Kaya nga, ang ikalawang punto ay sana huwag mong ipasa sa iba. Huwag mong ipasa sa iba. Minsan kasi, kapag nakikita natin yung iba na masaya, na nakakaangat sa buhay, na siguro pag nakikita natin yung Facebook nila, my story nila, wow, sana all. Gusto ko rin ng ganyan. Sana ako rin makapunta ng ganito, makatikim ng ganyan, makasuot ng ganito, magkaroon ng ganyan. Wow, sana all. Kaya,
habang tayo na nakikita natin na nahihirapan, gusto din natin yung mga kasama natin mahirapan. Kaya nga minsan ang natutunan ko sa aking buhay, kapag tayo nasasaktan, tayo mas lalong mapanakit. Kapag ikay nasasaktan, lalo kang mapanakit. Pansinin po ninyo, di ba, kapag yung kayo nag-aalaga ng mga matatanda, naku, mainitin ang ulo niyan, lalo na kapag uminom na ng gamot. Pag may iniindang sakit, sisigawan ka, siguro, tatarayan ka, wala ka namang ginagawa. Di ba masakit yun? O siguro kapag iniwan kayo ng asawa mo, gusto mo na rin ang lahat ng mga may love life maging sawing palad. Gusto mo rin sila maghirap. Walang magiging masaya ngayon. Parang ang lahat ng araw sa buhay mo ay araw ng mga patay. Araw ng pagluluksa. Kasi nahihirapan ka. Pero ang hamon sa atin ng Panginoon, kapag ikay nasasaktan, huwag mong ipasa sa iba. Huwag mong ipasa ang krus. Dahil sabi ng Panginoon, take up your cross. Pasanin mo ang iyong krus. Yan ang parte ng ating buhay bilang Kristiyano. Na sa bawat pasakit na ating nararanasan, ito'y pakikiisa sa paghihirap at pagpapakasakit ng ating Panginoon habang siya'y nandito sa lupa. Pero ayaw natin. Mahirap pong masaktan. Nakakapagod pong umiyak. Ayaw natin na parang tayo lang ang sinakluban ng langit at lupa. Huwag mong ipasa, pasanin mo. At dahil sa alam natin na realidad ito ng buhay, at ayaw nating ipasa dapat sa iba, ang pangatlong punto ay sana lagi kang handa. May iba-ibang level siguro o korte, o mukha, o hugis, o bigat ng krus na ating pinapasan sa buhay. Pero kapag nalagpasan natin yung isa, sasabihin ng Panginoon, eto pa. Pag nalagpasan mo na naman yung isa, meron pa. Lord, ano ba? Hindi pa po ako nakabawi dun sa isa. Pagod na po ako. Pero sabi ng Panginoon, always be prepared. Dahil ang ating krus ay hindi natin pwedeng talikuran. Meron at meron tayong mararamdaman. Meron at meron tayong pagkakataon sa buhay na tayo pa rin ay masasaktan. Akala natin okay ng lahat. Akala natin okay na. Nalagpasan na natin. Pero meron pa rin. Dahil nga, parte ito ng buhay natin. Habang tayo'y nabubuhay dito, mayroong krus na dapat nating pasanin. May iba-iba lang ng bigat. Pero dapat lagi tayong handa. Dahil at meron na darating na krus. Lord, para saan? Mapapatanong tayo, Lord, para saan? Alam niyo po, minsan, wala po akong masagot. Lalo kapag nakikita natin na yung mahal nila sa buhay, na nasa punto na ng kamatayan, marami pang naiwan na responsibilidad. Marami pang nakadepende. Magtatanong ang mga mahal mo sa buhay, para saan? Hindi ko po alam. Pero kapag titingnan natin ng krus, hindi dito natapos ang buhay ng ating Panginoon. That cross reminds us that after His suffering and death, there is resurrection.
That cross reminds us that after our life here on earth, there is life in heaven. Kaya nga, sa ating paghahanda, hindi lang tayo maghahanda doon sa krus, kundi pati na rin sa gantimpala ng langit. Sa gantimpala ng langit, na pagkatapos nating pasanin ang ating krus, natanggapin ang realidad ng buhay, na hindi natin ipinasa sa iba, na lagi tayong naghanda, ay mayroong langit na naghihintay sa sino man na sumunod sa ating Panginoon. Siguro yun ang dahilan. That cross reminds us not only of suffering, but of God's glory also. Kaya't paalala para sa atin, at hamon ng Diyos para sa atin, ang krus sa realidad ng buhay. Pasanin mo. At kapag ika'y nasasaktan, sana iwasan mong maging mapanakit sa iba. At sana maging lagi tayong handa sa gantimpala ng krus na ating pinapasan dito sa lupa.